Bising-bising nagdadamo. Magandang hapon, guys. Huh? Oh, may talsik-talsik pa sa puka. Nagkakabit sila nung sasakyan eh. Nailagay na nila. Si Jonah sinutusan niya bumili ng pandikit na ididikit sila. Kaya while waiting nagdadamo. Si Jermaine pumasok na eh. Pumasok na sa trabaho. Yan. While ako naman yan. Linis. Nahin ko muna yung kitchen. Usually pag naglilinis ako, inuuna ko yan yung mga lutuan, punasan yung sabunin ng mga counter, punasan. Inuuna ko yan. Tapos palit nung pinaka ng tauban, yung tela. So yan. Yan muna inuuna ko pag naglilinis ako. Then susunod ko yung pagwawalis. Busy sila sa labas kaya ako na. Tapos after nyan, may mga spot na eh. Last week kasi hindi nakapaglinis. Although hindi naman ganun karumi. Yun o, hindi nakapagwalis. Pero ali-alikabok lang naman, di masyado. Yun. Ito pala yung tiramisu pie na binili ni Jonas kahapon. Nakalimutan namin kainin kagabi. So, try natin ngayon. Kasi ang oras na rin. Alas 3. Si Habi nandun pa sa labas nagbabap ng kotse. Eh ako nakalinis naman ah. Yan. Try namin ni Jonas. Si Habi maya-maya na daw. So yan. Tinry ko. Okay naman siya. Medyo matamis lang. Pero may siya dahil may konting pait dahil nga tiramisu. So okay. Masarap to kasabay ng coffee. Yan. Sikat to dito eh. Pie Junkie. May stall pala yan dun sa pinagtatrabuhan ni Jonas sa may ospital. Dun pala niya nabili. Akala ko pinadeliver niya. Hello guys. Ayan na. 7:30 na ng gabi. Ngayon lang ako magluluto ng hapunan kasi nagmerienda kami kanina. Tsaka naka-idlip din kami. Day off eh. So magagawa lang ako ng baked tahong. Masarap sana to kung inihaw kaya lang. Mas mabilis to eh. Ayoko na ng komplikadong luto today. So magbe-bake lang ako ng tahong. Tsaka magigisa ako ng sayote. So yung para sa tahong, nagano lang ako. Melt ako ng butter. Ginisa ko yung onion at saka green onion. Tapos nilagyan ko siya ng konting chicken base or nor cubes na chicken. Tapos paminta. Hinayaan ko lang siya maluto yung sibuyas. Nung translucent na pinatay ko na. Tapos yan ilalagay ko dito sa tahong. Yan. So isa-isahin yan. Tsaka ko siya tatap ng cheese. Etong cheese ko pala wala ako nung Eden eh. Binili ko is yung Magnolia. Masyado kasing mahal yung Eden cheese dito. Ito, 3 something. Yung Eden nata nasa $7. So, kaya yan. Bisbili ko pareho lang din naman ng quality. Yan. Tapos gigisa lang tayo para meron tayong gulay. Itong pork na to, usually pag nagpapalambot ako ng pork, nagtatabi na ako para pag may gusto ko mag-isa ng gulay or anything, yun yung pangsahog ko. Yan. Na-assemble ko na yung tahong. Tapos pinipreheat ko na rin yung oven. Tapos ready na. Gigisa na lang ako ng gulay. Bever for 8:10 or 8 o'clock tapos na. Kailangan lang mapalambot yung sayote. So yan, sasangkotsa ko lang yung baboy. Luto naman na kasi ito. Kaya mabilis lang. Yun lang medyo naduduro siya. Pero habol ko lang naman dyan is magana siya. Render yung taba. So yan, nasangkotsa ko na yung baboy. Sineta aside ko muna siya. Sigisa ko na yung bawang, sibuyas, kamatis. Pagka gisadong-gisado na yun, lalagay ko na yung sayote. Tapos lagay ko lang ng konting liquid. Takpan para lumambot. Last minute ko na i-add yung pork. Pag natimplahan ko na uli lahat. So yan, ready na yung tahong. Hindi nga lang siya gaya nung quick melt sa atin sa Pinas na talagang nagme-melt ng todo. Pero good enough na rin yan. Tapos ito. Tinimplahan ko lang to ng paminta, oyster sauce, at saka konting patis. So, ready na ang ating ulam. Ayan tayo guys. Ayun, bagong gising. Hapunan. Sa tulog. Puyat. Pagod. Puyat, si Joey Marquez. Pagod? Tumulong ka lang kailangan. Pagod ka na. Gumawa nun. Ha? Daddy mo nga nagdamo eh.
Hindi, nagdamo din siya sa harapan. Hahati kayo. Yung sa kotse, Nakalusot si Jermaine eh. nawala Papasok ako eh. Tado yun eh. Bigla na lang Eh tama, papasok naman talaga eh. Magbabas pa siya. An hour din ang bus niya, di ba? Eh, anong oras na? nakaligtas eh. Jackpot siya. Ay, nako. Caught on camera dumping garbage in a lake in Abbotsford has been fined for her serious lapse of judgment. Videos began circulating online this week of her allegedly emptying the contents of a Dollarama bag into Buti naman na fine lake. yan. Police say community tips helped officers identify her, highlighting the importance of public reporting. She has been issued 2 violation tickets for littering, totaling $1,000. Buti naman. Country, people illegally dumping in our green spaces, our rivers, our lakes, on the side of the highway, their mattresses, their old furniture, their garbage. It is totally unacceptable. I believe that we are all Canadian first, number one. But number two, that we should hold those communities that we also represent, whether it's Muslim in my case or any Iraqi Afghani, to a higher standard in bar. And I should be the first one that calls them out on that. Ayan, gabi na naman. Tapos na naman ang day off. Pasok na naman bukas. Kami eh, Talaga naging productive ang aming araw today. linis ng bahay, linis sa labas, sa loob. Napaglinis ako, dito sa bahay, dito sila naman sa labas, nagdamo, Nagdamo, ayos ng tapos sasakyan. yung sa sasakyan, nilinis ko yung makina niya. Kaya, Usually naman kami, as family talaga eh. Kailangan tulong-tulong. si Jermaine yung nakakatawa. Kasi papasok na si Jermaine, sabi ni Jonas, "Oy, tulungan mo kami rito." Papasok ako eh. So may pakukuha. Nag-ibis na ako eh. Kasi kanginan lunch ang ulam namin is long silog. So nagluto ako ng maaga, before 11, nagluluto na ako kasi alam ko 11:30 kakain si Jeremy kasi nga papasok, 12 umaalis na. Nagising tanghali na. Tapos siguro mga 11:30, after ko makapagluto, sabi ni Jonas, Jeremy, pakikuha mo yung yung pangdamo. Kinuha niya naman, di ba? Hindi. Di ba si Jonas? Inabot pa rin niya, pero sabi niya, sabi niya, kakain na ako eh, kasi pinagdadamo. Tulong daw magdamo. Sabi ko, yaman na, langanin eh. Tapos may bumalik, may pinapaabot. Magbibihis na ako. Wala, di naman masisig kasi may trabaho. Wala lang layo ng niya. Isang oras din mahigit, ano? Hindi naman siya maihatid kasi syempre, inaayos nga yung sasakyan. So, isang oras din yun. Minsan less, minsan isang oras mahigit. Depende. Ganyan. Depende sa dating ng bus. Ayun. Nadamuhan naman namin yung, yung... Itong side lang naman nadadamuhan. Kasi sa yung likod harapan, din naman hindi, masyado Sa eh. likod, may tambak naman na gravel yun. Pero yung sidewalk. Kaya hindi naman kailangan ng talaga. Bala ko na nga rin yung yung sa harapan. Kasi dinamuhan ni Jonas, diba, sabi mo kukain. Tapos lagyan ng ng tarp. Pwede naman lagyan na lang ng tarp yung kahit hindi na kukain eh. Cover na lang. Paano yung mga bato? Tatambakan mo ng bato. Bato lang na gravel, hindi yung bato Kasi na hindi, alisin yung malaking bato, di ba? Hindi, yun lang muna sa harapan. Yun lang muna sa harapan. Tapos pag pag okay na, i-extend na lang natin na-extend. Tapos tsaka kukain. Kasi yung harap balak na namin. Kasi nga, nung tinaniman namin ng mga perennial, lagi namin nagsulputan sa mga pagitan na damo. So, Naiinis hugutin, na siya. madali naman. Pero nakakainis. Yung mga damo ba na, yung mga diesel na O, marami yung siyang ano, tusok-tusok. oo. Tapos, meron siyang binili yung sa Dalarama na pang damo ba. Pag nahawakan mo gano'n, diinan mo, Bumabang tumatagos. pa rin. Oh my gosh, sabi ko, inis na inis ako. Every time, lagi ako natusok sa labas. Tapos yung sa chinelas pa, pupunta pa doon sa Crocs. Tapos sa Crocs, pagpapasok, minsan yung nasot kapag summer, tusok-tusok yung paa ko. Sabi ko, masakit na Makati kasi nga ang liliit nung tinik. Kaya sabi, Tsaka yun nga, pag tumubo yung damo niya, tapos humangin, yung kalat na napipigil niya. so napupunta lang doon. Napupunta lang doon. Kailangan namin, pupulutin namin yung mga kalat na sumabit doon sa mga halaman namin. Tapos, dagdag Kaya basura. sabi ko sa kanya, next spring, balak namin isin nga. Takpan na yun Puro na bato. lalagyan na, tatakpan na ng mismong tar para hindi tumubo yung damo. At least itatanim mo lang, yun lang. Kaya lang maraming mamamatay na halaman na Yung mga perennial. perennial. Yung iba kasi established na rin eh. Pero ganun pa man every year na lang din
Nagdadamo ka, ubos oras, ubos ano. Tapos ang masama pa, yung tubo niyang bilis. Uulan. Saglit lang, ang haba ng damo. Bunot na naman. Parang nauubos yung oras namin sa labas. Kabubunot ng damo. Sabi na, ayusin na natin Kaya next yung year. iba, nag-trim ako, nilagay ko sa paso. Sabi ko kung sakaling Next gawin year. nga namin yung binabalak namin. Meron kaming kumbaga sa Noah's Ark na katabi na. Lalo yung Tatabi Elpin time. Gusto ko yun. Kaya yung mga time, magtatabi ko nun. Kasi baka sakali makabuhay uli next year. Minsan wala kang makita nun eh, no? Wala kang Wala, mabili yung nun. Elpin, doon lang tayo that season lang na Ngayon, wala kang makita natin. eh. Kaya mahirap. Tsaka ang bango niya pag napuputol, ano? Tsaka pag kumalat kasi siya, sobrang liliit na pino. Hindi siya basta nasisingitan ng damo. Kaya lang, yung paligid niya na walang time. Doon naman. Doon Doon tumubo. sila naglalaban ng damo. Pero before winter yan, baka bumunot na ako doon para Gawa namin ng paraan para Tatabi ko lang dito maibalik sa ano. next year. Kasi sayang din eh. sa tub. Naglalagay kasi ako ng mga moisture tub nila eh para ano sila, buhay. Lalo marami na kami For paso winter. dyan sa likod. So kung babalik siya kaya next year, hindi mabuti. Pero yung mga nasa likod na nilagay natin sa paso kasi nga ano na siya, established na siya. Kahit ma-snowan yan, kahit ano, Okay lang. bumabalik din naman. Kaya nga yung mga forget me not nga, bumalik pa ngayon yung iba, late na eh. Pero nagtabi na ako ng buto just to make sure. Nilagay ko na Ako siya maraming buto eh. sa Ziploc. Sabi ko next year pang tanim yan. And don't forget. Yun lang. Pag nakalimutan. Asa na nga pala yun? Andyan, lagay ko dyan. Ah, Paalala mo next year. Andyan sa drawer. sa drawer. Paalala mo next Mga year. drawer pa na hindi binubuksan. Ayun. Eh, yun nga. Siyempre, nandito tayo sa Canada. Inaalagaan din namin yung ganda ng kalikasan, yung mga halaman na sa bagay, nang nasa Pilipinas din naman kami, mahilig din talaga naman kami sa halaman. Pero dito kasi, makikita mo yung every community pag pumunta ka dito sa Northeast, talagang makita mo talaga may mga kalat ng pinag-inuman, mga samantalang sa Northwest, Southeast. Sa amin nga, Southeast eh, puro industrial eh, puro mga trabador na doon. Wala kang makikita mga kalat-kalat masyado doon. Dito may mga part ka talaga makikita na na nagtatapon. Lalo nakita niyo, pinakita namin sa video na yung mga mattress, mga couch na natapon. Yung sa pagkain, sa ano yun, dito yun, sa Northeast. Tapos yung mga appliances o may mga... Meron din sa Southeast eh. meron din sa Southeast. Mga Isang community, yung mga dulo-dulo, ginagawa ng tapunan siguro, bumili ng bagong gamit, tatapon ng luma. Imbis na magbayad ka na lang ng magtatapon or kung may U-Haul ka, dalhin mo na lang sa Ganun yung basurahan. ugali nila eh. Kami nga nun, nung bagong lipat kami rito nun, yung, ano pangalan nito, yung mga appliances or mga talagang inano na lang namin. Kung hindi pinopost namin sa labas na free, Donate. dinodonate na lang namin. Kasi, syempre, Tapos kung yung talagang hindi na magagamit, yun tapon ang na. tapon na talaga. Pero sa tamang tapunan, wag yung ganun na ginagawa nila. Kaya nga yung isa, yung sa unang clip na pinakita namin, yun, na-fine siya. Buti na lang. Kasi twice niyang ginawa. Na-fine siya ng 1,000. 1,000. Tapos yung isa, may na-fine din na isa eh. 1,500. Sino ba yan? Hindi ko alam. Meron din isang Indian national na na-fine din eh. Pero yung una yung babae, nakita na siya sa may bridge, nagtatapon. Tapos second time nakita uli siya. Kasi nausap pa siya, ba't ka nagtatapon dyan? Sabi niya, I don't care. Ganun Ginawa na nung isa, sinundan, pinalo kung saan pupunta. siya. Tsaka nireport sa police, kaya na-fine siya. Na-fine siya. Yung isang nakita ko ng video, ano naman eh, nagtapon siya. Eto na yung basura, hindi niya doon tinapon. Tapos sinita siya nung isang Canadian. Sabi niya, I pay my tax here. Sabi niya ganyan. They have to do their job. Sabi nga nun, Walang katwiran eh. anong purpose mo nun? Pwede bang, kunyari ako, lalabas ako dyan, basahin ko lahat ng mga bintana nila. Sabihin ko, may insurance naman kayo eh. Di bayaran. Pag gano'n ang mga pag-iisip mo, chaos talaga mangyayari. Tsaka hindi sa kumbaga sa amin, di naman namin na-experience na dito malapit sa amin. Pero, yung bang makita mo na madidismaya ka eh, na dinudumihan yung paligid. Ang ganda-ganda ng Canada, totoo lang. Maganda, malinis, ang lalawak ng kalsada, yung mga sidewalk, makikita nyo talagang. Dito ka lang makakakita yung sidewalk na hindi dinadamuan kahit na nagbabayad kami
yung pa isang problema eh. Nagbabayad kami ng, ano pangalan nun? Yung HOA. HOA na yan. Hindi nila dinadamuhan. Nung bago kami rito, regular yan, dinadamuhan nila yung Ngayon, sa may hindi na. public area. Ngayon, yung mga spot na lang sa gitna, pero the rest hindi na nila. Pero Hindi hindi ko na alam. dinadamuhan. Ewan ko bakit ganun. Kaya minsan mapapaisip ka talagang lumipat. Kaya lang syempre, di ba, ilang taon na yung nagugol mo rin ditong hulog. Yung corruption nandoon na rin yung corruption. Saan mo napupunta yung binabayad mo na yun, di ba? Every year, nagbabayad ka ng... Ang daming bahay dito, ang daming... Ewan ko kung ano na nangyayari, unti-unti na rin talaga nagbabago eh. Pero may ginagawa rin naman ang gobyerno ng Canada tungkol dyan sa mga mass immigration na pinipigil. Kaya lang, apektado lahat. Apektado. Tsaka hindi, tatagal. Kumbaga, matagal pang proseso yan bago magkaroon ng pagbabago. Matagal pa mararamdaman yung epekto nun. Pero marami na rin na mga papunta pa lang, kagaya nung nakakapanood kami ng mga Indian news na na dito sa YouTube. Talagang tinatalakay nila. Kaya lang, parang ang dating, aping-api talaga mga Tsaka Indians. parang sila lang. Sila lang. Kasi lahat naman apektado, hindi lang naman sila. Oo, hindi Mas lang marami lang sila, kaya parang mas ang dating is sila yung sila target. yung target. Pero actually, para sa lahat yun. Oo, yung mga Pilipino nga, umuwi na lang. O iba nga, hindi na tinatapos yung nila kasi gusto nilang magsimula na ng panibago. Pero thankful pa rin. Sa dami nagpo-post mga Pilipino na thankful sila sa taon na ginugol nila rito, sa experience. Hindi nga daw katapusan ng yun eh. Hindi May pa magbubukas na bago. Ganun naman dapat talaga yung mindset mo kasi syempre, hindi naman kung nag-fail ka rito, wala na, yung tunay buhay mo, di ba? Hindi naman. Hindi lang naman Canada ang may opportunity, meron pa naman Saka if ever much better na umuwi ka kasi kung balak mo bumalik later on. Mas madali kasi malinis yung papel mo. Kesa yung magstay ka ng sobra-sobra record mo na yun pag kahit saan ka mag-apply. Dito, lalabas yun. Dito, yung yung mga student pa, international student pa ng mga Indians, yung mga makukulit. Mga nagdo-donut dyan, mga Grabe. nagkakarera. Di ba may nahuling ganun? Pagtingin ng lisensya. Hindi naman PR. Kaya dito sa Alberta, parang may universal na ID. Kami rito na magpo-proceed sa sa license. Yung license mo, nandun na yung health card, nandun na yung citizenship mo kung So, lalabas na yun. Kaya kung ikaw is illegal or expire na, hindi ka na makaka-avail ng mga government facility, yung mga medical. Kung wala ka nun. Kasi doon na babata yun eh. Pag expire ka naman, pagbabayaran ka nila pero ma-reimburse siya tayo. Marireimburse mo once na lumabas na yung bagong ID yung mo. ID mo. So, kailangan ka magpa-expire kasi lalo kung may mga emergency, mahirap na. Malalaman ko yun kasi malapit na rin ako October, yun na siya ng niya eh. Kailangan Ako kasi next year pa. Pwede ko naman nang i-renew kasi nga, naman yun eh. Kumbaga sa license, pero may 1 year pa ako mahigit. sayang din eh, no? Kaya ako ilang months na lang, October Walang mas na yun. mag-birthday ka. Yan. Kaya sakto, magre-renew. Huwag mo kakalimutan. Malapit na mag-birthday. birthday ko. Punta kayo dito, magluluto ko. Birthday natin dalawa yun eh. Ayaw nga October. pala. Nilaloko mo ba ako? Ayun. Pero kami October. Last year, nasa Pilipinas kami, kaya enjoy. Dito kami lang. Ngayon dito lang eh. Kung may mga kaibigan na pupunta, kami open naman eh. Kung gusto nyo, welcome naman. Magkakatay kami ng kapitbahay. Ay, ng Ay, nako. Yun lang naman guys, na-share lang naman namin sa inyo. Kasi nga, kanina, busy lang talaga kami. Pero nakakatuwa kapag gano'n na sobrang productive ng araw kasi ang dami nagawa. maraming naayos, maraming nalinis. Yung mga konting damo na yun, malaking bagay yun kasi Ang hirap kaya dumaan dyan kasi yung pag nadaanan mo si tusok-tusok, ang sakit. yung mga rabbit nga na dati, kumakain ng mga halaman namin, hindi na makakain Tinanggal namin yung mga nung nakaraan. Kinain na uli. Kinain na naman niya yung lupin. Kasi wala na yung tusok-tusok eh. Nakalapit na uli siya. Kahit sila, ayun lang kainin, matutusok sila eh. Ay, naka. Ayun ako. Ilan naman guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye. Bye.